Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon. Round number 2 ni I am Denden. Kaharap niya ang Super Grandmaster ng Espanya na si David Anton Guijarro. Nako, isa po yan sa malakas at mamaw sa Espanya. Okay, kayanin pa kaya ni I am Denden? Tignan natin. Ang ginawa ni Guijarro nag-E4, C5 si Denden, Sicilian, at ayun, nag-hyper accelerated dragon. Paborito natin itong opening na to mga kamatsas. Ayun. Dito ang lagi kong ginagawa ay Queen to B6. Kung mapapansin nyo po sa aking mga online games, ayan, lagi nyo namang napapanood. Pero ang ginawa dito ni I am Denden ay yung normal knight c6. Yan talaga, papunta yan sa main line ng Maroxy bind na pagkakunat-kunat na linya. At kumapture sa d4, bishop takes, castle, castle, bishop e6. Ayan, para mamaya may timing to play rook c8 na maka-atake sa c4 at nag-f4. Yan ang medyo kakaiba na binitawan dito ni Guijarro. Kasi usually f3 lang yan eh. Tapos kumukunat ng B3, Queen D2, lagay ang torre sa C1, lagay ang isa sa D1. Yan ang natural niyan. Pero itong F4 ay may pagka-version ng pagiging agresibo. Kasi mag-F5 yan, oh. Aatakihin yung bishop. Rook C8, B3, A6. Ayan, typical naman talaga yan, normal para papasabog mamaya ng B5 kung magagawa ng safe at nag-A4. Okay. At base po sa bookline, itong A4 ang nagpa-novelty. Ayaw talaga ni Guijarro na magkaroon pa ng tsansa ang black to play B5 na makabasag sa queen side. At ang old lines are Queen D3, G4. Bigla ko na pa English ah. Ang old lines are bago yun ah. O, Queen D3, G4, Queen E1, F5, yan na po ang mga nagawa na sa position na to. Pero A4 by Guijarro. Tingnan natin ang flavor ng kanyang novelty. Bishop D7. Ayun, medyo parang nakakairita, parang ipit ang black, no? A5, ayun, para kontrolin ang B6 square. Bishop C6, threat sa pawn, nag-Queen D3, E6. Ayan. Ako man po ang black dito, ang hirap talagang mag-decide kung anong plano ang gagawin. Pero sa computer, ang gusto niya ay knight d7 na kagad, palit na kagad ang bishop. Tapos yung knight ay pupunta yan sa c5. Yan naman ang typical na galawan yan eh. Pero nag-e6 dito si Denden. Ano idea? Siguro gusto niyang tumiming ng basag sa gitna. At nag-queen e3. Queen e3. Gaganon ba? May mga ganun-ganun ba? Tingnan natin. Queen e7. B4, grabe. Sinusuffocate unti-unti. Rook E8, samantalang si Denden abang-abang na lang, no? Kung ano ang gagawin. Rook A D1, H5, magna-knight G4 ba? E5, ayun po. Binitawan na ang nakaka-pressure na pang-ipit. Kumapture sa E5, Bishop C5. Another good move by Guijarro. Atake sa Reyna muna, no? Queen C7. Ayan. Pero alamin natin, mga kamatsas, maaaring maging tanong nyo, Coach, paano kung sumabay ng capture? Nakatreat din naman ang Reyna. Makikipagsabayan kasi. Ayun, no? Mabibitin ang knight. Yun ang malungkot, mga kamatsas. Talo kagad. One piece down. Kaya dito, nag-Queen C7, Bishop D6, atake muna sa Reyna, Queen D8. Grabe, nakahiga ang mga pyesa, no? F takes E5 at nag-Knight D7. Knight D7. Pit-pit, ipit na ipit. Ayun, na-B5-an tayo, mga kamatsas. Ang lakas ng B5. Ang lakas. Takes, Bishop D5. At dito, nag-B6. Grabe. Mahilig pa lamang ipit itong si Guijarro, no? Knight takes B6, wala na po eh. Ang hirap kasi talagang pit-pit eh. Naipit. Kaya dito medyo domesperate move na dito si Denden. Knight takes B6,
A takes B6. Ayun, dumesperate ng ganun. Capture and queen takes. Yun nga lang mga kamatsas, nakipagsabayan lang si Giharo. Tama naging decision niya. Kasi quality up tapos may strong pass pawn pa. Bishop F3, another good move para mapuwersa talaga. Pero Bishop C4 umiwas. Rook F2. Bishop A5 para mapitas yung pawn. Rook B2, dinipensahan. Bishop A6 para depensahan din yung pawn. At nag-King F2. Ayan, medyo maingat na, no? Nung nakalamang, biglang umiingat eh. Rook D8, Bishop E2. Yun pala purpose ng King F2. Bishop C3, Rook B3, kinapture na, and Bishop E5 and D7. King F8, syempre para makalapit kagad sa E7. Rook A3. Ang plano, mag-Rook A7 para pitasin ang pawn sa B7. Nag-Bishop B8 para mapigilan. Pero dito mga kamatsas, hindi napigil si Super GM Giharo. Nag-Rook A7. Grabe ka precise. Napakalakas na tira. At napilitan na lang mag-King E7 dito ang ating pambato. Rook takes B7. Bakit po mga kamatsas? Kasi kung ka-capture sa tore, capture, at pagpalagay na mag-King E7, mag-Rook B1 lang. Yun lang. Kukuhanin yung pawn sa B7. Rook takes, di pwede, mawawala ng bantay yung pawn. Pag nag-King takes, di rin pwede. Check dyan, makikipag-exchange din, magkukween. Sugswang ang position. Ito na yung position na wala na. Rook A8, Rook takes, King D8. Ayun, may Rook B8. Wala, sugswang talaga. Kasi kung di man mag-King D8, pupush pa rin yan. Check, capture, Rook B8 pa rin. Diretso pa rin. O, balik tayo. Kaya napilitan na lang si Denden na mag-King E7, Rook takes B7, capture, and Rook C7. Grabe kamamaw nitong Super GM na to, no? Pagka lumamang, masama palang palalamangin to. Alam ko, nakalaro ko na to sa chess.com eh. Masama pa palamangin eh. Bishop D6, hindi makain ha, kasi pag kinain po, todas na, makakareina. Nag-Bishop D6, at nag-Rook A7 ulit, nag-H4, ayan, pag-asa na lang ni IM Denden, makaganyan. B7 at nag-Bishop to F4. Rook A8, wala na. Pinilit na. At nag-G5 na lang. Bakit po? Ang sarap sanang i-otakpan, ano, para maiwasan yung mga exchange. Pero ang malungkot nito, kakapturin lang ang Bishop. Wala na eh. Sugswang eh. Hindi pwede. Isasabay-sabaw lang eh. Queen, wala na eh. Sabay-sabaw. Mag-G5 lang o nag-G5 lang at kinapture Rook C1, ayun na. Grabe namang, 'di ba? May ganung kasabihan principle, 'di ba? Pass po ni sa criminal. Sino bang nag-quote noon? Pass po ni sa criminal daw eh. Ayan. Wala na. Pero hindi pa rin sumuko ang ating pambato. Siyempre, maraming pawns yan. Siyempre, pahirapan muna na bago sumuko. Ayan, pag King E3, dito po ay nag-resign na si IM Denden. Bakit nag-resign? Kasi kung ang King ang gagalaw, mag-Rook H8. Kuha na yung pawn. Okay? At kung ang gagawin naman ay F4, check. Magki-King E4 lang. Wala pa rin eh. H3, kahit capturein na lang pala to. Pag nag-H2, may Rook H4. Talo na. Ay, nako, grabe. Lakas, no? Lakas sa opening. Mula opening pa lang, ramdam na kagad si Super GM Giharo. Ito po ang standing nila. Okay lang yan. May chance pa naman. Ngayon po ay ongoing ang bakbakan nila ngayong round number 3. Long game na long game ito, mga kamatsas. Ang kanila pong standing, so far, ang nangunguna ay si Predke. Anton Giharo pangalawa. Yan, mga daming sumali, mga super GMs din. No? So malaki ang chance dito ni IM Denden na makapag-plus rating. So andito rin si Chucky, si Ivanchuk. Ayan, no? At over 217 players. Okay? So abangan po natin. Ang kalaban ngayon ni IM Quezon ay Indian Woman International Master, kung di ako nagkakamali. Ayan. So, abangan po natin ang magiging results niya. At ganoon din po sa iba nating kababayan kapag nakita na natin sa top boards,
pasadahan natin. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matyagang panonood. Sana po ay manatili kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel para sa mga nagbabagang balita patungkol sa ating mga kababayang naghahangad maging grandmaster. Okay, suportahan po natin ang ating mga kababayang nakikipagdigma sa larangan ng ajedrez. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.